Mauni ang kahimtang sa trapiko sa kinasangan sa Osmeña Boulevard o sa Escario Street at tubangan yun sa Cebu Provincial Capital. Turno karon sa mga sakiran gikan Osmeña Boulevard padong sa Embeles, lahos na ngadto sa Barangay Guadalupe o sa Sitio Banawa sa Guadalupe sa habagatang bahin sa Dakbayan sa Subo. Karong hapon sa TV Patrol Central Visayas. Kumusta na ang kontrobersyal nga Balili property sa Tinaan, Naga City? Nahimpit na ba pag-abunog anapog sa Kapitulyo? Mga IT experts sa DepEd kuhaon sa COMELEC isip PICOS technicians sa eleksyon karong Mayo. Bagong airport terminal gidugukan sa labing dagkong mga negosyante sa nasod ug sa kalibutan. Gitakdang sugda na pagtukod sunod tuig sa budget nga 17 bilyones pesos. Guardia gipriso human gireklamong namusil siyang kaubang guardia. Duha ka world champions ang magsangka karong Marso 2 sa Pinoy Pride 18. Og Neil Coleta, ang sidekick ni Coco Martin sa Juan de la Cruz, mapasalamaton sa dakong break nga gihatag sa Kapamilya Network. Ang buhatan sa ombudsman nitugya na ngadto sa Commission on Elections sa paghukom, makahupot pa bagkatungdanan si suspended Governor Gwendolyn Garcia human na pamatudang sad-an sa kasong grave misconduct. Samtang ang upat ka mga opisyal sa Kapitulyo nga samang Garcia na pamatudan sang sad-an padayong ni-report sa ilang katungdanan. Si Jaworski Alipon sa report. Gipakita ni Deputy Ombudsman Pelayo Apostol ang kopya sa desisyon ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa pagkumbikto nilang suspended Governor Gwen Garcia ug mga kaubanan sa kasong administratiba nunot sa pagpalit sa Kapitolyo sa Balili property. Ang DILG ang mopatuman sa dismissal order batok nila Budget Officer Emmy Hingoyod ug Provincial Engineer Leo Pelaire, samtang ang Department of Finance ang mopataktak ni Provincial Treasurer Attorney Roy Salubre. Kung madawat na nila ang kopya gikan sa Ombudsman, dunay napo kaadlaw sa pagpatuman sa kamanduan ang hintungdang mga ahensya. Apan wala pa makadawat silang salubre sa resolusyon, maong padayon gihapon silang nag-opisina sa Kapitolyo. Giandan masab nila ang ilang motion for reconsideration sa maong desisyon. Kung kung tan-aw los kasos kabukaton man yan muna ang gimit nila. Isolisod pa dahil. Hindi maka-apektar sa imuhang kuan. Okay, doon na gay diferensya kaya at least you have to find your ways nga maka-prove kasi mong innocence. And then daghan-daghan tubuo nun. Padayong gireklamo sa Provincial Budget Officer Emmy Hingoyon ang gingong gihikaw kaniya nga due process. Doon ay deficiency sa due process kay basic. Digahan ka sa complaint, basahon nimo, tubagon nimo. Wa na may tabo. Giklaro hinuon ni Apostol ang desisyon paglakip ni Kani Board Member Juan Bolo sa Aguinaldo Doctrine. Kasi kung matalo siya, ano pa yung paano pa i-execute mo kung wala na siya sa serbisyo? Apan sa pangutana kung mahimo bang ipahamtang ni Garcia ug Bolo ang mga accessory penalty sama sa pagdili nila nga subling makahupot og katungdanan sa gobyerno. Matod ni Apostol, ang COMELEC mao'y dunay katungdanan nga mohukom ini. It's not for me. That is improper. Also, inappropriate for me to talk about disqualification of a candidate. Hindi yan ang concern namin. Ang concern namin kung paano ma-implement ang desisyon. Na ay different ang interpretation, they could file a case for disqualification sa COMELEC. So, third party would still need to... Any voter. Dugang ni Castillano, posibleng himuong basihan sa COMELEC Bank ang nigawas nga resolusyon batok ni Garcia. Jaworski Alipon, ABS-CBN News. Nahitabo ang kontrobersyal nga pagpalit sa Balili property, 5 katuig na ang nilabay niadtong 2008. Dulaan 25 hektaryas ang luna, ang labing dakong bahin ini o 19 hektaryas nakaplagan nga naailawom sa dagat. Apan nakamugnag bag-ong kontrobersiya si suspended Governor Gwen Garcia sa wa pa siya matangtang sa katungdanan, dihang iyang gipadamukan og anapog ang kinatibuk-an nga Balili property. Kumusta naman ang Balili property karon? Aniyang report ni Rino Talyada. Sa niaging tuig na sayran nga nagpadayon ang reclamation sa Balili property.
Bisan pa sa mga kasong nag-ung-ung batok ini. Among gibisita pag-usab ang kontrobersyal nga luna sa Tinaan Naga. Sa gate pa lang, gisugat nami sa gwardya. Nagpahibaw nga di tugtang makasud ang media. Kinahanglan paming mangayo og pagtugot sa Kapitolyo. Instruction na mo diri basta nangay mga media tanan. Mo paman kuno lagi og permit mo mag kuha mo pan footage diri sa sud. Mamukoy among panggod. Instruction god. Taod-taod na usab ang desisyon sa gwardya o gipasud nami. Apan kinahanglan pang mulagbok. Sa among pagsud, mingaw ang palibot. Nakaparada ang bulldozer sa kilid. Kining fish pond nga nihubas, wa pa maabunuhi. Kining akong gilakawan karon kabahin ni sa kontrobersyal nga Balili property. 2008 dihang mibuto ang kontrobersiya sa gikatahong iligal nga pagkapalit sa Kapitolyo sa maong property. Daghan ang mitumaw nga plano sa maong property. May miingon nga himuoning international port, naasay miingon nga himuoning eco zone o di ka dump site. Apan hangtod karon 2013 na lang, ingon ini ang sitwasyon sa Balili property. Susama ni sa patay nga disyerto. Matud sa nagbantay, dugay ng way operasyon sa luna. Naunsa naman diha karon sir? Mo gyapon no man mo. Nana lang gyapon para sa una. Bisan ang mga mulupyo palibot sa Balili property, wa na manumbaling kung unsa na ang estado ini. Yung ko anay god susida. Tabo wa milabot ya di man ka Balili. So bahala wala na ba ikuan? Wala. Karong inanay nang nilutaw ang hustisya sa giingong iligal nga pagpalit sa niunlod nga luna sa Balili nunot sa pagkataktak sa upat ka kawani sa Kapitolyo. Mapahimus sila na ang luna nga gigastuhan sa kwarta sa katawhan. Reno Talyada, ABS-CBN News. Nadani ang labing dagko nga mga negosyante dinhi sa Pilipinas ug sa ubang bahin sa kalibutan sa subasta sa bagong passenger terminal sa Mactan, Cebu International Airport. Gawa sa budget ala sa bagong pasilidad, ipaayosab ang karaan nga terminal. Si Rico Lucena sa report. Sa 2017, kininaon niya ang bagong airport terminal sa Sugbo. Kumpleto sa tanang pasilidad, aviation equipment, parking area o world-class ang disenyo. 8.8 billion pesos ang gahin sa unang phase sa proyekto. The entire project is 17.5 billion but that's divided into phases. Okay. The first phase will be of course immediately which will be by next year which is 8.8 billion. Okay. And then after 10 years there will be an expansion which will be another 8.6 billion. It will be good for another 10 years. So all in all, the concession period is about 20 years. Gitakdang mahuman ang kinatibok ang proyekto sa mosunod nga 20 ka tuig. Ang tanan nagkantidad og 17.8 billion pesos. Lakip sa ayuhon ang runway ug uban pang pasilidad. Ang karaang terminal gamiton sa domestic samtang bag-o maunaon niya ang international airport. Daghang trabaho ang gitakdang mahatag sa multi-billion peso project ngadto sa mga Sugbuanon. So I think we will be completing that by end of the month. There was a resetting of the final submission from February 13 to February 27. Daghang nasod ang nipadayag interes nga mobid. Nagkasabot na sabang MCIA o Philippine Air Force asa ibalhin ang upat ka building sa Air Force nga maapektuhan sa expansion. Rico Lucena, ABS-CBN News. Hangtod karon wa pay nadawat nga reklamo ang kapulisan sa Sugbo apan andam silang mutabang sa mga biktima ni pagkatap sa sex video nga naglabigit sa mga tinun-an sa duha ka dagkong universidad sa Sugbo. Si Jun Ray Nadela sa Police Patrol. Ang lalaki ba nga sa sex video ang responsable sa pagpakatap? O dunay laing tao nga nakakuha sa video gikan sa cellphone ug mo'y ni-upload ini sa internet? Kini nga mga pangutana subayunon pa. Apan hangtod ginang buntag,
Ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, wa pa makadawat og reklamo labot sa gipakatap nga sex video. Ang reklamo mahimong magikan sa eskwelahan o sa mga nalambigit mismo sa maong iskandalo. Yes, tabangan nato kung asang proper office sila maka-file og complaint. Kung for example, doon ay mga bago na sa skandal, may mga nitiri. So, di pa matumbok kinsa ang nagpakatap. Apan niingon si Natuel, kung susamang kaso ang ilusot sa iyang buhatan, mahimo nila kining maaksyonan. Samtang, sa panahon sa Valentine's Day, si Natuel ipasidaan sa mga lovers. Di pasubrahan ang parayganay sa publikong lugar, apil na ang public plaza. Wala nagpugong sa about sa ilang intimacy, no, sa love at or their affection to each other, but nga to lang kuan diya nga so much what we call kanang public display of affection, so mo na to gibawalan. June Reynadilla, ABS-CBN News. Ni gwardiya gitanggong ron sa kapulisan sa Punta Princesa sa Dakbayan sa Sugbo, gipasangil na siyang namusil sa iyang kaubang gwardiya, si Aisa Layagi sa dugang detalye. Nireklamo dinhi sa Punta Princesa Police Station ang gwardiya nga si Michael Esperon. Iyang gireklamo iyang kaubang gwardiya nga si Filimon Luna nga namusil kaniya. Nagtrabaho sila sa usa ka printing press sa Sitio Salvador, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Sigo ni Esperon, gipusil siya ni Luna taliwa sa ilang panaglalis. Ug maayo na lang kay wa siya maigo. Incoming na namo ba kay ako may mo assume na niya ba nang lain nga gwardiya ang yang gibutang dito sa incoming niya. Ako area nga area mo rin akong gipangutanan niya. Giangko ni Luna nga nagpabuto siya sa iyang armas apan wa siya intensyon nga pusilon si Esperon. Matud niya na pugos siya pagpasalba aron mahunong si Esperon sa pagsumbag kaniya. Akong tuyo nagsalban ako siya para di siya kapadayon ako bunog kay ug simbakong nasumbagan pa ko niya hospital sa kumam. Di pinsaan lang ginako akong kugalingon. Samtang sigo ni P.O. Tolicolina, bidanang giditin lang siya kay naka-kuan man siya illegal o discharge of firearms man siya. Nakuha gikan sa sospek ang usa ka kalibre 38 nga revolver, 3 ka bala ug usa ka empty shell. Aiza Layagi, ABS-CBN News. Higanting timaan sa kalinaw ang gihimo sa mga batanon sa Dakbayan sa Dumaguete sa Negros Oriental. Apan way kalinaw sa Barrio Luz, Dakbayan sa Sugbo kaysa yung naputol ang ilang supply sa tubig ganin ng kadlawon. Mga detalye ini ko ba mga balita sa pagbalik sa TV Patrol Central Visayas. Lain na sang kaso ang gipasakan ni suspended Governor Gwen Garcia batok ni Acting Governor Agnes Magpale tungod sa pagkandado sa iyang buhatan sa Kapitolyo. Samtang ang Visayas Ombudsman gitakdang mo-upgrade sa karaan nilang kontrobersyal nga mga kaso. Si Jaworski alipon sa report. Dungan sa resolusyon nga gipagawa sa Ombudsman sa kasong administratiba sa issue sa Balili property, gi-upgrade na sab sa Visayas Ombudsman ang reklamo batok ni NFA Senior Grains Operation Officer sa lungsod sa Badyan, Benedicto Bernal. Nunot sa gingong pagkahano sa 10 milyones pesos nga kantidad sa mga NFA rice. Gidusot na ni Deputy Ombudsman Pelayo Apostol ang pagsugod sa usa ka preliminary investigation. Samtang plano sab sa Ombudsman Visayas nga inay mo pasaka og petition for certiorari, subli nilang i-file ang kasong gibasura sa Sandigan Bayan, batok nilang kani Mayor Arturo Radasa ug kaubanan labot sa kontrobersyal nga lampposts. Nasumiter na sab ni Apostol ang final evaluation sa anamulosong pagpalit sa mga lamesa ug lingkuranan sa tunghaan sa DepEd Cebu. Rekomendasyon na lang sab gikan ni Apostol ang giwat aron masugdan ang investigasyon sa pag-abono og anapog sa Balili property. Yung recommendation niyan to upgrade the charge or not to upgrade the charge na sa amin, anytime na yon. Apan taliwa ini, dugang nga kaso na sabang tunaan sa Ombudsman. Diyang nipasakog upat ka kasong administratiba ang duwa ka co-terminus employee ni Garcia, batok nilang Acting Vice Governor Agnes Magpale, PRO7 Director Marcelo Garbo ug abogado ni Magpale nga si Attorney Dara Acusar tungod sa pagkandado sa Governor's Office. While we believe this to be a waste of government time and resources, we must simply just follow the process of law. So we will answer these cases in due time.
George Calipon, ABS-CBN News. Haskang sa yuhang gisapot sa ato mga kapamilya sa Barrio Los, sa dakbayan sa Sugbo, tiaw nang nabuslot ang main line sa supply sa tubig ganinang kadlawon. Mo na pertim pagulbol sa mga mulupyo na absent in taos klase ang mga estudyante. Si John Reyna Dela sa report. Mauri ang tanan-awon sa Barangay Luz ganinang buntag. Makapahibuong nganong daghang tao ang nanggawa sa karsada. Sa daplin sa karsada, makita ang daghan kayong sulanan og tubig nga gilinya. Nasayra nga gayon ang kadlawon, napuslot ang main pipe habig sa Arcebisop Reyes Avenue. Amawang tubo ang nagsupply og tubig sa 3,000 kapin kapanibay sa Barrio Los. Nganong kanang inyo man ning gikuag tubig kay baba mo tibok Barilos inyong gikuag tubig ingon din sa di kay kadto kunong driver dili gyud to siya kuan dili day kuno to siya ingon nga driver gyud bali ni puli lang ba nya namugos man jud kuno muna pagkahitabo ali sutoy nang kunog dagan ang driver Orasa na? unsa orasa ga ito alas 2 Ganyan kadlawon nabali nabuslot nalungag naligos ba ko Gubikan ini, nahasol ang mga mulupyo, salit mo'y ilang namatan nga waha na moagas ang ilang gripo. Nangita ang mga tao og tubig para pakaligo, para panlungag, para panutbrush. Naway tubig, amin nila rin nahalin. Amin nila kag-20 nahalin, ang uban nag-40. Kining usayog nag-ukon-ukon pagsugan sa iyang problema. Kasi aron na kay ko sir, nya wala man jud ko ka-plus, nga na magbiyaan sad nako nga way plus ang CR namo, di ba sir? Nya, ako na lang gitong-utong sir mentras naghuwat sa mit bombero. Diya sa mga bata way kaligo, na-absent sa klase. Absent mo ron? Absent? way tubig Nganong absent? way tubig way kaligo bawa na may kanghit Ang uban naabot sa Juan Luna Avenue pagpangita og libreng tubig. Kung doon may mas na problema sa maong sitwasyon, mao ang ilang barangay kapitan. Wa pa yun sila nangis barangay, wagi coordinations barangay sad nga magsugod na sila na ilang road widening. Wala na, gabi nagkurat na lang may gabi nga nanan sila dagko kay mga equipment din na nga nagduslak na sa karsada pagkakadlawon, gipukaw na lang may kay amo ang mismong balay maoy na punos tubig gabi kay pertimbaha gyud. Taud-taud, naabot ang fire truck gikan sa silingang Barangay Apas. Di kayo dako apan bintaha na lang kay sawa. Katong dunay kapalit, nipalit na lang sa ginigusyong tubig. Pila man City. City. Ang container 3. Di na alkansya na? Ade tabang. Wapay udto, nailisa na ang buslot ng tubo. Di pasaligan silang karong hapon, mubalik na ang naandang supply sa tubig. Reyna Dela, ABS-CBN News. Ang mga IT expert sa Departamento sa Edukasyon kuhaon sa Commission on Elections isip mga PICOS technicians alang sa pinili ay karong Mayo karong tuiga samtang dugang manpower ang gikinahanglan sa COMELEC dinhi sa Sugbo. Si George Calipon sa report. Nangandam ng election supervisor sa COMELEC Cebu, Attorney Lionel Castellano, alang sa iyang pagbalin sa lalawigan sa Bohol. Kinihuman niya na dawat ang resolusyon sa ilang uluhang buhatan sa ilang lahugay. Kumpiyansa si Castellano nga biyaan niyang hapsay ang operasyon sa iyang opisina. Apan gikabalakan niya karon ang kanihit sa ilang manpower nga moserbisyo sa piniliay. Ang COMELEC, in spite of that mauray ang manpower, mo nang ga-deputize ng agencies. Like the DepEd, the PNP, the AFP, we ourselves cannot conduct the election by ourselves. Gibutag sab ni Castellano nga mudugang sab sila og gatusan ka PICOS machine ning higayuna alang sa 2.5 milyones nga botante sa probinsya. Nunot ini, ilang gilantaw ang pagkuha og mga IT expert gikan sa Department of Education nga mao'y himuon nilang mga PICOS technician sa matag polling center. We will be prioritizing DepEd personnel as PICOS technician kay maamantay mga taga-DepEd nga mga maestra nga IT capable. Libuan ka technician ang ilang gikinahanglan.
Matag-usa nila, mudawat og honorarium. Ipaubos pa hinuon sa test ang mga maapil sa listahan sa di pa sugdan ang training alang sa mga madawat. George Calipon, ABS-CBN News. Sa Marso 29, 2013 pa ang sugod sa kampanya sa mga kandidato pagkakongresista ug sa pilion ng mga opisyal sa mga regional nga pwesto sa mga probinsya, mga dakbayan ug kalungsuran. Sugod sa Marso 29, idili na ang pagtukod og mga proyekto sa gobyerno, paghatod ng mga materyales alang sa mga pampublikong proyekto ug ang pag-issue treasury warrants o mga sutsamang paagi alang sa umaabot ng mga kalihukan nga gastuhan og pondo sa gobyerno. Idili na sab, sugod sa Marso 29, ang pagpagawas og pondo sa mga proyekto sa gobyerno. 233 ka kongresista ang pilion tibuok nasod, 58 ka party list representatives, 80 ka gobernador, dulan 800 ka board member, 143 ka mayor, halos 1,600 ka sakop sa sangguniang panglungsod, dulan 1,500 ka municipal mayor, ug dulan 12,000 ka sakop sa sangguniang bayan. Putubra ang kampanya sa Mayo 11, 2013. Nagpalayong hapsay ang dagat sa trapiko sa uptown area Cebu City. Hinaot nga wa na lagi para sa mga sakyanan. Kinibahina sa Osmeña Boulevard, hapsay ang dagan sa mga sakyanan. Ang naasa tuong nga bahin sa inyong TV screen padung ni sa Guadalupe, ang naasawa og ni Disilia na karon padung Iscario. Ang higanteng human peace sign ang subling gihimo sa mga batanon sa dakbayan sa Dumaguete sa Negros Oriental. Apan napakya sila pagpapas sa karaan nga world record sa Guinness sa gidaghanon sa mga tao nga nangapil. Si Karina Sotilia sa report. Mga flaglet nga pula, puti ug blue. Kini mo'y gibitbit sa 4,800 ka mga tinun-an sa nagkadaiyang tunghaan nga nagtapok sa Mariano Perdices Coliseum niadtong Sabado aron magporma og human peace sign. Tinguha sa mga batanon nga maila ang world record. Apan base sa Guinness Book of World Record, labing uwahing nakahimo sa largest human peace sign gilangkuban sa 5,814 katao atol sa Ithaca Festival sa Estados Unidos. Tungod kay wa sila kaabot sa ilahang target nga kapin sa 5,800 ka mga tao nga magpurma sa human peace sign, na sila second option mo ni ang pagpasigagdungan sa ilahang mga cellphone. Wa man makabot ang tinguha nga makahimo og world record, matod sa mga batanon buot lang nila nga mapaabot sa kadaghanan ng ilang paghangop nga makaangkon og tumang kalinaw. As we all know, peace is not just created through a single person, it is through a massive participation, and we think that this is one way of creating such. It's also one way of letting the youths remember their roles and responsibilities into the society as well. 2010 pa gipangandaman ang kalihukan, diin kapin sa libo ka mga batanon ang dungan nga nagpasiga sa ilang mga kandila ug nagporma sa human peace sign. Karin Asotilia, ABS-CBN News. Bisan sa daghan uyamot nga mga kontrobersiyang giatubang karon ni suspended Governor Gwen Garcia, usa ka fungsoy expert na mahayag swerte si Garcia sa Year of the Water Snake. Si Jaworski Alipon sa report. Subling ni bisita sa subong inilang fungsoy economist ug lifestyle magazine writer nga si Aldrich Dalumpines. Alang niya, dako ang potensyal sa Subo nga mahimong sunod nga Hong Kong kung fungsoy ang basihan. Perfect landlocked bay, mountains at the back, water in front. That's what you call an armchair formation. So Cebu is really a potential Hong Kong. It can be back to its good old days of Cebu. Apan alang ni Dalumpines, di makatabang ang pagtukod o mga flyover sa paglambo sa Sugbo. Parang nagiging umbrella sila as they arch over a certain community. So, as the good chi or energy falls from the heavens, from the atmosphere down to that particular community, only the cars on top of the flyover get to absorb. So those who pass the flyover, maswerte. But below it, the community below will never absorb the good chi. Sa natad sa politika,
Gibutyag ni Dalumpines nga swerte ang Year of the Water Snake alang ni suspended Governor Gwen Garcia bisan sa mga kontrobersyang iyang giatubang karon. Apan may tabo lang kini kung dunay pagpasaylo o panag-uli sa maayong relasyon. Ang iwasan lang is really direct confrontation, adversarial. Now is the time to mend fences, harmony. Gawas ni Garcia, maayong tuig sabang 2013 alang ni Presidente Noynoy Aquino nga natao sa Year of the Rat. Pinoy is water rat. This is an excellent year. That's why even our economy will boom, will hit the roof. Gitataw hinuon ni Dalumpines nga makabot lang ang tinuuray nga paglambo, pinaagi sa way puas nga paningkamot. George Calipon, ABS-CBN News. Ang kadakuan sa universidad nga usa sa mga nahilambigit ining nikatap karon nga sex video ni hangyo sa publiko sa tanan naghupot og kopya sa video nga palihog i-delete na lang ug palihog ayaw nag-ipasa sa uban. Doon na tayo live update karon sa atong kapamilyang si Edgar Escalante. Edgar, unsay latest? Leo, dunay mga tinunan ining mga universidad nga atong hinabi gawas sa ilahag nga tunghaan nga habi ito karong hapon, ilahag nga giangkod nga nakasinati na sila pagbugal-bugal gikan sa mga tunghaan, gikan sa lain nga mga tinunan gikan sa lain tunghaan apan wa lang kini nila panumbalinga. Gawas ini do na sa uban nga ilahang ikasakay sa sakyanan ug makakita sa ilahang gisulob nga uniforme, mututok nila from head to foot. Kining mga nasinati sa mga tinunan, Leo, sa mga universidad, ila kining gipaabot ngadto sa kadagkuan sa ilang tunghaan ug diha nagtigom ang kadagkuan sa tunghaan ug nadesisyonan karong adlaw nga isuspenso lang una ang pagpasulob nila og uniforme hangtod nga mumingaw na kini nga mao nga skandalo, Leo. Gipahibaw ta sa ilang direktor sa Student Affairs Office nga base sa ilahang pakisusi, dili na konektado kini nga mao nga babae sa ilahang tunghaan unya kini nga video nakuha ni duha ka tuig ang nilabay. Ilang hangyo karon ngadto sa katawhan nga nagkupot pa sa kopya sa mong video kung mahimo dili na lang ipakatap pa ngadto sa lain pang mga tao aron i-delete na lang aron dili ni makamugna pa og kadaot o aron kaputihian ang dungog sa eskwelahan ingon man sa mga tinunan, Leo. Hangtod karon wala pay nadawat nga reklamo ang kadagkuan sa mao nga tunghaan labot sa nigawas nga 6 video, Leo. Edgar, tinuod ba nga ang babae nga tinunan gi-expel o baka gipugos sa pagbiya sa iyang klase o tinuod bang paggraduaron siya apan di lang papasuhon? Wa na kayo mo elaborate ang atong tinubdan, Leo, ang ilang director sa Student Affairs Office. Ilang giingon nga dili na konektado sa ilang tunghaan ang maong babae o niya ang mao nga video na kuha duha ka tuig na ang nilabay, Leo. Tinuod ni pasangil, Edgar, nga ang SAW ining maong eskwelahan nakahibaw ini adto pang niaging buwan apan wa sila gihimo hangtod nga nikatap na pag-ayo. Doon na sila gihimo, Leo, pag-trace kung kinsay nag-upload apan sa pagkakaroon di pa nila matino kung kinsa gyud ang nag-upload ini apan ang ilahang kuan karon nga ang epekto ini mo ilang gisiguro epekto sab ngadto sa mga tinunan nila nga dili unta makahimo ni og dakong epekto o kadaot ngadto sa mga tinunan mahinungdan nga ilahang gihimo karon ang paghangyo ngadto sa publiko labi na gyud ang nagkupot og kopya sa maong video nga dili na lang unta ipanghatag pa o ila na lang i-delete aron dili na kini makamugnaw kadaot o maputihian ang dungog sa mga tinunan ingon man ang dungog sa eskwelahan, Leo. Kapamilyang Edgar Escalante, daghang salamat sa imong live update. Sidekick ni Coco Martin sa Juan de la Cruz, mapasalamaton sa sunod-sunod na proyektong gihatag kaniya sa Kapamilya Network. Gikan sa teen teleserye nga Growing Up, sa teen fantaseryang Ariana ug karon ang Juan de la Cruz, way hunong ang pag-abot sa mga proyekto ni Neil Coleta. Mapasalamaton ang 20 anyos nga aktor sa pagsalig nga gihatag sa Kapamilya Network kaniya. Human siya ma-discover sa usa ka IC commercial. Sa pagkakaron, busy si Neil Coleta siyang role isip best friend ni Coco Martin sa fantaseryang Juan de la Cruz nga nagsugod gabi. Ug din hinatapos ang TV Patrol Central Visayas. Kini si Leo Lastimosa. Mabuhi ka, kapamilya!